Walang personalan. Mapagpalang araw ng Sabado mga kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Francisco de Sales, obispo at pantas ng simbahan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Pagka-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, nagsidating ang mga tao kaya't hindi na sila nakakain. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kamag-anak, lumabas sila para hulihin siya. Sinasabi nga nilang, Nababaliw siya! Nababaliw! Nababaliw siya! Kapanalig, gumawa ka ng simpleng eksperimento sa araw na ito. Sa iyong pananalita, subukan mong alisin ang pronoun na ako. Halimbawa, imbes na hindi nila ako pinapansin, sabihin mo, hindi nila pinapansin. Imbes na mali na naman ako, sabihin mo, mali na naman. Imbes na wala talaga akong lakas loob gumawa ng ganitong desisyon, sabihin mo, walang lakas loob gumawa ng ganitong desisyon. Napansin mo ba ang kaibahan? Kapag may ako, agad nagiging personal ang lahat. Parang buong bigat ng sitwasyon ay nakapatong sa sarili. Mas masakit, mas mabigat, mas emosyonal. Pero kapag tinanggal mo ang ako, nagiging mas objective ang pangyayari. Mas malinaw, mas magaan, at mas madaling tanggapin. Madalas kasi pinipersonal natin ang lahat ng sinasabi o ginagawa ng ibang tao kahit hindi naman tayo ang pakay. Kahit hindi naman talaga tungkol sa atin. Dahil dito, nasasaktan tayo at hindi natin naririnig ang tunay na mensahe dahil natatabunan ng ating emosyon. Hindi umiikot sa atin ang mundo. Minsan, ang iniugali ng tao ay bunga ng sarili nilang pinagdadaanan. Hindi dahil sa atin. Sa Ebanghelyo, ang tingin ng mga tao kay Jesus, pati ng kanyang sariling pamilya, sira ang kanyang ulo. Pinersonal nila ang kilos, salita, at misyon ni Jesus. Pero paano tumugon ang ating Panginoon? Hindi niya pinersonal ang maling akala ng iba. Hindi siya nagpatalo sa opinyon ng tao. Alam ng Panginoon ang layunin ng kanyang ginagawa. Kaya hindi siya nagpapigil o napahina ng kanilang panghuhusga. Ang katotohanan, hindi ang silakbo ng damdamin, ang gabay ni Jesus sa kanyang misyon. Sana ganito rin tayo. Kapag hindi natin pinipersonal ang lahat, mas malinaw nating nakikita ang dapat gawin. Mas nauunawaan natin ang punto ng mensahe. At mas nagagawa natin ang mabuti. Hindi dahil nadala tayo ng damdamin, kundi dahil sumusunod tayo sa tama at totoo nitong layunin. Kaya ngayong araw, subukan nating bawasan ang ako. Hindi lamang sa ating mga salita, kundi pati sa paraan ng pagtingin sa mga pangyayari at paggawa ng mabuti. Hindi ito kabaliwan. Ito'y paghubog ng puso. Sa ganitong disposisyon,
mas malinaw nating maririnig ang tinig ng Diyos. At mas bukas palad, mas maluwag, at mas masaya nating magagawa ang kabutihan. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa ating mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa Santo Niño Jesus. O banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, buong puso kaming sumasamba at nagsisisi sa aming mga kasalanan. Iniaalay namin sa iyo ang aming sarili. Itulot mo na matulad kami sa iyong kabanalan. Gawin mo kaming maamo, mababa ang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa, at masunurin sa kalooban mo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.